Kabanata 2081. Natigilan ang mga martial artist ng Earth nang makita ang taong nagpakita sa langit. Ito ay walang iba kundi si Thea, na nawala ng maraming taon. Bago lumitaw ang Selyo at ang mga outsiders sa lupa, si Thea ay hindi mas mababa kay James at marahil ay mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, si James ay nanirahan sa pag-iisa sa loob ng 3 taon. Pagkatapos noon, nabuntis si Thea at nawala pagkatapos manganak. Halos makalimutan siya ng mga martial artist ng Earth at nagulat sila nang makita siyang muli. Bago siya dumating, umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong lugar. Sisirain ko ang mga pamilya ng mga taong nagpapatong ng kanilang mga kamay kay James. Nang ibabaw ang tono niya, bumaba si Thea mula sa langit at nagpakita sa harap ng malevolent sword. Ang kanyang puting damit ay lumipad sa hangin. Ang kanyang hitsura ay kaakit-akit. At siya ay nagpapalabas ng isang hindi makakalimutan na aura. Sino ang babaeng ito? Napakaganda niya. Ang ganda niya kasing Diyosa. Natulala ang mga outsider sa kagandahan ni Thea. Sa sandaling iyon, narinig ni James, na nahulog sa guho, ang boses ni Thea. Pinilit niyang bumangon mula sa lupa at umupo sa isang bato. Nang makita ang magandang babae sa malayo, gumuhit ang ngiti sa kanyang mukha. Matapos ang napakaraming taon, sa wakas ay nalinis ni Thea ang demonic energy mula sa kanyang katawan. Sa kabila ng kasiyahan, nagsalubong ang kanyang mga kilay. Hindi ito ang tamang oras para magpakita siya. Alam niyang malakas si Thea at seryosong-seryoso siyang nagsasanay nitong mga nakaraang taon. Hindi siya inferior sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay hindi basta-basta. Siya ang kasalukuyang pinakamalakas na tao sa Earth. Thea, ibinuka niya ang kanyang mga labi. Gusto niyang umalis si Thea. Swoosh! Sa isang iglap ay sumulpot si Thea sa harapan ni James. Napatingin siya kay James na magulo. Nakaupo sa lupa, puno ng dugo, puno ng pag-aalala ang kanyang magandang mukha nang makita ang pagod na hitsura ni James. Tanong niya, ayos ka lang ba? Kahit na si James ay dumaan sa pagpapahirap. Ang kanyang mga pinsala ay hindi nakamamatay. Malakas ang kakayahan ng kanyang katawan sa pagbawi. At halos gumaling na siya. Tumayo siya at nag-inat ng katawan with a grin. He said, "Why would I not be alright? Ikaw, kailangan umalis. Ipauwi mo sa akin ang bagay na ito." Napatingin si James kay Tristan, na hindi kalayuan, at nagdilim ang kanyang ekspresyon. Nahaharap sa walang katulad na Tristan. Kailangan niyang gamitin ang kanyang signature martial arts skill. Cosmic Destruction. Marahil ang hakbang na ito ay makakasakit kay Tristan. Lumingon si Thea at tumingin kay Tristan. Ako na ang bahala. Malamig ang maganda niyang mukha. Isa pa dito para maghanap ng kamatayan. Malamig nang umuso si Tristan. Sa sandaling iyon, iniunat ni Thea ang kanyang mga payat na daliri. At isang misteryosong simbolo ang lumitaw sa kanyang kamay. Biglang tumaas ng husto ang kanyang enerhiya. Sa itaas ng kanyang ulo, isang ilusyon na eksena ang lumitaw. Ito ay ng dambuhalang spirit turtle. Pinakawalan niya ang 4-quadrant art na kanyang nasanay. Ang 4-quadrant art ay isang hindi magaganap na pamamaraan na nilikha ng 4 na makapangyarihang tao mula sa sinaunang panahon. Ang pamamaraan ay napakalakas. Sa kasalukuyang cultivation base ni Thea, ang mga basic lang ang kaya niyang master. Ang mapanlinlang na imahe ng spirit turtle ay nagdulot ng matinding pressure upang walisin ang lugar na parang dinudurog ang mundo. Ang outsiders at ang mga martial artist ng Earth ay nadama na inapi ng puwersa. Anong malakas na enerhiya? Nagulat din si James. Tiningnan niya ang imahe sa itaas ng ulo ni Thea at napabulalas.
Ay ito ba ang espiritong pagong ng apat na banal na hayop? Mahal, umatras ka muna. Gumalaw ang mahaba at itim na buhok ni Thea. At sumasayaw sa hangin ng kanyang puting damit. Isang malakas na aura ang lumabas sa kanya. Nilingan niya si James at sinabing, "Ipauwi mo siya sa akin." Kung ikukumpara kay James, mas malakas ang kanyang enerhiya. Nararamdaman ni James na ang lakas ngayon ni Thea ay higit sa kanya. Sa kabila noon, hindi basta-basta si Tristan. Tiningnan niya ito ng mataimtim at pinaalalahanan. Thea, itong lalaking ito ay si Tristan. Naabot na niya ang ika-6 na layer ng Herculean. Hindi siya magiging madaling kalaban. Sumagot si Thea, "Alam ko." Alam niya ang lakas ni Tristan. Gayunpaman, hindi siya natakot. Bagamat nasa Herculean's first layer lang siya, makapangyarihan ang 4-quadrant art na natutunan niya. Kapag nailabas na niya ito, gigisingan niya ang kapangyarihan ng 4 na banal na hayop. Ang kanyang lakas ay hindi lamang dadami sa isang tiklop. Ito ay pataas ng taas. Nang makita ang kalmadong ekspresyon ni Thea, pansamantalang inalis ni James ang kanyang mga alalahanin at umatras mula sa larangan ng digmaan. Tumayo si Tristan sa battlefield at tinitigan si Thea. Nagulat siya sa imahe sa itaas ng ulo niya. Sa sandaling iyon, ang enerhiya na nagmumula sa kanyang katawan ay patuloy na lumalakas. Biglang lumitaw ang pangalawang ilusyon na imahe sa likuran niya. Ito ay ang kilin. Pagkatapos ng kilin, lumitaw din ang phoenix. Gayunpaman, ang pinaka nakakagulat na bahagi ay darating pa. Lalong lumakas ang energy ni Thea. Sa wakas, lumitaw din ang dragon. Ang mga imahe ng 4 na banal na hayop ay nakapalibot kay Thea. Sa sandaling iyon, mukha siyang Diyos. Biglang nawala ang mga imahe ng 4 na banal na hayop sa katawan ni Thea. Ang kanyang enerhiya ay tumaas sa limitasyon nito sa isang iglap. Ang kanyang enerhiya ay lubos na nalampasan ni Tristan. Anong malakas na enerhiya? Napakalakas ng energy niya. Nakapasok na ba siya sa ranggo ng Immortal Ascension? Nagulat ang mga tagalabas. Maging si Tristan ay naramdaman ng pang-aapi at nakakakilabot na enerhiya mula kay Thea. Sumagi agad sa isip niya ang ideyang tumakas. Nakangiti siyang humakbang at sinabing, "It's a misunderstanding. Misunderstanding lang. Tapos na ang lahat, dapat maghiwalay ang lahat." Pagkatapos niyang magsalita ay aalis na siya. Isang hindi pagkakaintindihan. Nagdilim ang mukha ni Thea. At umatake siya. Humakbang siya at humarap kay Tristan na parang nag-teleport. Pagkatapos, nilaslas niya ang kanyang espada. At ang imahe ng Spirit Turtle ay sumabog at inatake si Tristan. Ang pag-atake ni Thea ay hindi kapani-paniwalang kakaiba. Walang ideya si Tristan kung paano ito haharapin at nataman siya. Ang kanyang katawan ay sabog. At siya ay bumulwak ng isang bibig ng dugo. Napatulala ang mga martial artist ng daigdig. Ang kalaban niya ay si Tristan. Siya ang Panginoon ng Hasted City. Ang pinakamalakas na tao sa Earth. Bukod dito, naabot na niya ang ika-6 na layer ng Herculean at isang hakbang ang layo mula sa pagpasok sa ranggo ng Immortal Ascension. Sa kabila noon, ni isang suntok man lang ay hindi niya nagawang tanggapin ni Thea. Nagsuka siya ng dugo matapos hampasin. Anong klaseng sword technique iyon? Matapos mabawi ni Tristan ang kanyang balanse, inabot niya ang mga dugong lumalabas sa kanyang bibig. Tinitigan niya si Thea with a solemn expression. Hindi mo deserve malaman. Malamig na sanggal ni Thea. Tumalon siya sa hangin. 4-quadrant sword art. Ang sword energies ay sumabog mula sa mahabang espada ni Thea sa imahe ng 4 na banal na hayop. Ang 4 na mabangis na hayop ay sumugod kay Tristan ng may nakakatakot na lakas. Sa sandaling iyon, nagbago ang mukha ni Tristan. At ang kanyang mga pupil ay lumiit. Natakot siya at gusto niyang tumakas. Gayunpaman,
Huli na ang lahat. Ang apat na banal na hayop na nagpakita ay tinatakan na siya. Na ginawa siyang hindi makakilos. Nanlamig ang katawan niya sa kinatatayuan. Ang apat na banal na hayop ay nag-transform pabalik sa sword energies nang makalapit sila kay Tristan at tumusok sa kanyang katawan. Boom! Sumabog ang kanyang katawan sa isang iglap. Kabanata 2083. Isang malungkot na sigaw ang pinakawala ni Tristan habang tinamaan siya ng espada. Nanlaki ang mata niya sa hindi makapaniwala. Pagkatapos, sumabog ang kanyang katawan at tuluyang naglaho. Walang iniwang laman o buto. Daan-daang libong martial artist ang nakapalibot sa larangan ng digmaan. Napatulala ang lahat. Halos magkapareho ang mga ekspresyon nila. Gulat at takot ang nakasulat sa kanilang mukha habang nakabukas ang kanilang mga panga. Bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang gulugod. Ang taong namatay ay si Tristan. Isang powerhouse na nangapi sa hindi mabilang na martial artist para makuha ang Hasted City. Bukod dito, naabot na niya ang ika-6 na layer ng Herculean at isang hakbang ang layo mula sa ranggo ng Immortal Ascension. Gayunpaman, napakadali niyang pinatay. Sino ang nakakatakot na babae na ito? Ang mga martial artist ng Earth ay sama-samang nagulat sa eksena. Paanong madaling namatay si Tristan? Matapos patayin si Tristan, inalis ni Thea ang malevolent sword at binawi ang kanyang true energy. Magalang siyang naglakad sa hangin na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Maging si James ay natulala. Siya ay lubos na walang magawa laban kay Tristan. Ngunit madali siyang napatay ni Thea. Sa isang galaw, anong uri ng nakakabaliw na lakas ang taglay niya? Thea, ikaw. Nagulat si James at hindi man lang nakapagsalita ng maayos. Nakangiting lumapit si Thea kay James. Pagkatapos, inayos niya ang magugulo nitong damit at sinabing, "Kumusta ang pakiramdam mo? Nasaktan ka ba?" Naka-recover na ang kanyang mga sugat. Sa sandaling iyon, pinaka-curious siya kay Thea. Anong uri ng signature martial art na kasanayan ang kanyang ginawa? Paano siya naging napakalakas? Thea, anong signature martial art skill ang na-practice mo? Bakit napakalakas nito? Ang iyong enerhiya ay tumaas ng husto sa isang maikling sandali. At maging si Tristan ay hindi katugma sa iyo. Naabot mo na ba ang ranggo ng Immortal Ascension? Ngumiti si Thea at tumango. Ma'am, pagkatapos kong linisin ang demonic energy sa aking katawan, tinuruan ako ng custodian ng signature martial art technique. Isa ito sa 4 na makapangyarihang tao na nilikha noong sinaunang panahon na tinatawag na 4-quadrant art. Na nagpapagana sa kapangyarihan ng 4 holy beasts sa aking katawan. Maikli niyang ipinaliwanag ang pamamaraan. Hindi ka pani-paniwala. Nawalan ng masabi si James at tinugon siya ng thumbs up. Sa pagkakataong iyon, nilibot ni Thea ang paligid. Pagkasalubong ng kanyang tingin, ang ilan sa mga outsiders ay natakot. Ang ilang mahihiyain ay hindi nang ahas na magtagal at mabilis na umalis sa lugar. Maging sina Zane, si Marth, at iba pang malalakas na outsiders ay napabuntong hininga at mabilis na tumakas mula sa lugar. Galing. Ayos. Paano kung makapangyarihan si Tristan? Napatay siya sa isang galaw. Sa pag-atras ng outsiders, natauhan ang mga martial artist ng Earth at nag-cheer para sa kanilang tagumpay. Nakakabingi ang kanilang mga awit habang umalangaw sa kalangitan. Haha, Thea, kahanga-hanga. Tama ako sa iyo. Isang tawa ang umalangaw. Lumapit si Thomas at sinabing may paghanga. Not bad, Thea. Ikaw ay kahanga-hanga. As expected from my granddaughter-in-law. Tuwang-tuwa si Thomas. Napatay ni Thea si Tristan sa isang galaw lang. Thea, lumakad din si Langston na may mapagmataas na ekspresyon. Na nagsasabing, alam kong tama ako tungkol sa iyo. Isang matalinong pagpili na bigyan ka ng dugo ng Phoenix.
Hindi ko inaasahan na matututo ka ng ganoong signature martial arts skill pagkatapos mong kainin ang lahat ng dugo ng 4 holy beasts. Lumapit ang omniscient deity at nakangiting sinabi, "Good job, Thea." Pagkamatay ni Tristan, hindi na maglalakas loob na manggulo ang mga outsiders na iyon. Maraming tao ang lumapit at pinalibutan si Thea. Kabanata 2084. Kung ikukumpara kay James ang pagpatay sa anak ng langit, ang pagpatay kay Thea kay Tristan ay isang mas nakakagulat na pangyayari. Ngumiti si Thea at isa-isang binati ang mga taong ito. "Sige, alis na tayo." Tumayo si James at sinabing, pagkatapos ng kamatayan ni Tristan, sigurado akong hindi maglalakas loob ang mga outsiders na gumawa ng anuman sa mga tao ng Earth. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, mas makapangyarihang mga outsiders ang lilito sa Earth. Mahaharap tayo sa malaking krisis sa hinaharap. Kaya lahat ay dapat pumunta at magsanay ng mabuti. Ang Earth ay nakasalalay sa inyong lahat upang protektahan ito sa hinaharap. "Ma'am, dapat maghiwa-hiwalay na ang lahat," sabi ni Thea. "Maraming taon na akong nag-iisa. At marami pa akong kailangang ayusin." Pagkatapos magsalita, hinayla niya si James at umalis. Iniwan ni Thea at James ang Mount Bain sa hindi mabilang na mga tingin. Umupo si James sa isang bato sa isang bangin mula sa saklaw ng Mount Bain. At tumabi sa kanya si Thea. Pabalik. Ikinwento ni James ang lahat ng mga pangyayaring nangyari sa nakalipas na ilang taon. Kabilang ang pagkidnap ni Maxine kay Winnie. Pananakit niya kay Zane sa Floret Palace gamit ang kanyang signature martial arts skill. Pagkamatay niya pagkatapos sumabog sa panahon ng kasal. At pagkatapos ay binago ng custodian ang kanyang katawan kasama ang demonic Lotus para buhayin siya. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa celestial abode, na lumitaw pagkatapos niyang mabuhay na mag-uli. At kung paano siya nagsumikap na makuha ito. Sa mga taong ito, marami na ang naranasan ni James. At hindi niya natapos ang pagkukwento sa kanya kahit ilang araw siyang nag-usap. Kaya, dinala niya lamang ang mga pangunahing kaganapan. Nakinig si Thea na may haplos ng pagkabalisa sa kanyang mukha. Inabot niya ang kanyang kamay para hawakan ang mukha ni James na may bahid ng dugo at malungkot na sinabi, "Salamat sa pagsusumikap sa mga nakaraang taon. Matagal nang bumagsak ang Earth kung hindi dahil sa iyo." Ngumisi si James at sinabing, "Ikaw ang nakikita mo sa pagkakataong ito. Pinatay mo si Tristan at ibinalik ang pansamantalang kapayapaan sa Earth. By the way, kamusta si Winnie?" Tanong ni Thea. Mahigit 5 taon na ang nakalipas mula nang pumunta siya sa Chamber of Scriptures para linisin ang kanyang demonic energy. Si Winnie ay 6 na taong gulang na. Speaking of Winnie, James had a guilty expression as he said, "Nitong nakaraang taon, ilang beses ko lang siyang nabisita. Bilang isang ama, binaygo ko siya." Pinutol ni Thea si James at sinabing, "Sigurado akong maiintindihan ka ni Winnie. At sa hinaharap, tiyak na magiging proud siya sa iyo." Marahang tumango si James at nagtanong, "Ano ang susunod mong plano?" Marahang umiling si Thea at sinabing, "Hindi ko alam. Clueless pa rin ako sa sitwasyon sa Earth. Pero, para sa akin, si Winnie ang priority ko. Balak kong samahan si Winnie saglit kung walang major events." Tumango si James at sinabing, "Ma'am, sa tingin ko, dapat kang magtanim sa celestial abode. Mayroong isang time chamber doon at hindi mabilang na mga banal na bagay. Kung maglilinang ka sa celestial abode, dapat mabilis kang umunlad. Pag-uusapan natin ito pagkatapos kong makasama si Winnie." Sa ngayon, si Winnie lang ang gusto ni Thea. Wala siyang pakialam sa ibang bagay. Tumango si James at sinabing, "Sige, sasamahan kita sa Lothian." Umiling si Thea at sinabing, "I can go myself."
Maraming bagay ang kailangan mong ayusin. Bukod sa mga gawain ni Rimstead, ang sitwasyon ng Mount Bain ay medyo kakila-kilabot. Maraming outsiders ang gumagala sa lugar, at kailangan mong malaman kung paano hahaharapin o makipag-ayos sa kanila. Saglit na nagkwentuhan ang dalawa sa bundok. Pagkatapos ng kanilang talakayan, nagtungo si Thea sa Lothian para makita si Winnie at dalhin siya sa Kensington. Nais niyang manatili sa kanyang pamilya sa Kensington. Si James naman, nagpunta siya sa ibang bagay. Pumayag naman si James sa ginawa ni Thea. Matagal na siyang nag-iisa at hindi alam kung ano ang kalagayan ni Rimstead. Ang Rimstead ay ang kanyang bansa, na maingat niyang itinatag. Sa hinaharap, ito ang magiging proteksyon ng sangkatauhan. Kaya, kailangan niyang bigyang pansin ang pag-unlad nito. Ang plano niya ay bumalik sa Wormstead sa ngayon. Pagkatapos, kinailangan niyang talakayin sa Omniscient Deity at Langston ang kanilang mga sumusunod na hakbang. Bukod dito, may ilang taon na lamang bago mabuksan ang selyo. Ayon sa timeline, 4 na taon na lang ang natitira. Kapag nabuksan ang selyo, ito ang katapusan ng mundo. Kabanata 2085. Matapos makachat sandali ni James si Thea, naghiwalay muna ang dalawa. Nagtungo si James sa Wormstead. Samantalang si Thea ay nagtungo sa Lothian upang dalhin si Winnie sa Kensington ni Saul. Nagplano siyang bumalik sa Wormstead, dumaan sa pag-unlad ng bansa, at makipag-usap sa mga martial artist ng Earth kung paano hahaharapin ang mga outsiders sa Mount Bain at sa Hasted City. Pagkatapos ng mga bagay na ito, magkikita ang dalawa sa Kensington. Umalis si James sa Mount Bain. Makalipas ang kalahating araw, dumating siya sa Rimstead. Matapos ang napakaraming taon, mabilis na umunlad ang Dragonville at naging isang modernong lungsod. Napakalaki nito at kayang tumanggap ng hindi bababa sa 300 milyong tao. Bukod pa rito, 4 na lungsod ang itinayo sa paligid ng Dragonville. Ayon sa sukat, ang bawat lungsod ay maaaring tumanggap ng 100 milyong tao. Pagkatapos bumalik ni James sa Rimstead, bumalik din si Delaney mula sa Mount Thunder Sect. Sa sandaling iyon, maraming tao ang nagtipon sa pangunahing bulwagan ng Imperial Palace ng Wormstead. Ang palasyo ay itinayo dahil sa sistema ng autokrasya ng Wormstead. Ang mga taong ito ay mga pinunong-pinuno at nakatataas na pinangunahan ng Wormstead. Nanguna si Delaney at sinabing, James, ang mga sundalo ng Black Dragon Army ay naging mga martial artists sa nakalipas na ilang taon. Bagamat medyo mahina ang kanilang kabuoang lakas, marami pa rin sila, mas malakas kaysa ordinaryong tao. Sa mga high-tech na armas, sila ay isang walang kapantay na hukbo. Ma'am, nakaupo sa pinakamataas na plataporma. Mukhang tumango si James at nagtanong, ano ang average na lakas ng Black Dragon Army ngayon? Sumagot si Delaney, sa ilalim ng pagsasanay ng mga disipulo ng Mount Thunder Sect. Ang mga sundalo ng Black Dragon Army ay halos mga first-rank Grandmasters. Iilan lang ang nakapasok sa second rank. Pagkatapos ng maikling ulat, nalaman ni James na ang Black Dragon Army ng Southern Plain ay naging lahat ng martial artist. Gayunpaman, ang kanilang mga ranggo ay medyo mababa pa rin. Karamihan ay mga Grandmaster sa unang ranggo, at iilan lamang ang nakaabot sa pangalawang ranggo. Nakaupo sa mataas na plataporma. Hinawakan ni James ang kanyang baba na nag-iisip. Ano ang pinakamahalagang bagay ngayon? Oras na. Kailangan ni James ng maraming oras. Kung mayroon siyang sapat na oras, makakagawa siya ng isang hindi magagapi na hukbo sa loob ng ilang dekada o kahit ilang daang taon. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Wala ba akong celestial abode? Biglang naisip ni James ang celestial abode at ang time chamber.
Maaari niyang ipadala ang Black Dragon Army sa Celestial Abode para magtanim ng ilang sandali sa mga batch. Pagkatapos ng pagsasanay sa kamara ng oras sa loob ng ilang taon, sila ay magiging isang walang cap-oras na hukbo sa oras ng selyo. Binuksan. James. Habang malalim ang iniisip ni James ay bigla siyang pinutol ni Quincy. Nang marinig ang boses na tumatawag sa kanya, tumingin siya sa direksyon nito. Nakatayo si Quincy sa bulwagan na nakasuot ng pulang damit at mataas na takong. Maging ang kanyang buhok ay pula. At ang kanyang mga labi. Ang kanyang figure ay kasing init ng dati. Tumingin si James kay Quincy at nagtanong. Anong problema? Sumagot si Quincy. Upang mabuo ang Wormstead, marami kaming naubos na pera. Sa paglipas ng mga taon, halos maubos na ang ipon mula sa New Era Commerce. Sa rate na ito, hindi na makakapagbigay ng New Era Commerce ng anumang karagdagang pondo sa loob ng humigit kumulang 6 na buwan. Ano? Natigilan si James. Wala na ba silang pera? Akala niya ay patuloy na dadaloy ang pondo ng kanyang bansa kasama ang New Era Commerce na sumusuporta sa kanila mula sa likod ng mga eksena. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, I'll come up with a solution for funds. Ang kailangan ko ngayon ay bumuo ng isang tunay na hindi magaganap sa hukbo. Delaney, pumili ng ilang mataas na potensyal, disiplinado, at tapat na sundalo mula sa Black Dragon Army. Magpo-focus ako sa pagsasanay sa mga taong ito. Nagtanong si Delaney. Ilang tao ang kailangan mo? Nag-isip sandali si James at sinabing, sapat na ang 100,000 tao. Ang Celestial Abode's Time Chamber ay hindi masyadong malaki at kayang tumanggap lamang ng humigit kumulang 100 tao sa bawat pagkakataon. Mahirap maglaan ng pantay na oras para sa lahat kung napakaraming tao. Bukod dito, ito ay magiging sanhi din sa kanila na magkaroon ng napakalaking agwat sa lakas. Sige, Kabanata 2086. Tumango si Delaney at sinabing, aayusin ko kaagad. Ma'am, si James ay nagtiwala kay Delaney na mamahala. Bukod dito, maraming Empyrean herbs sa Celestial Abode at Time Chamber. May 4 na taon pa bago mabuksan ang selyo. Sa loob ng 4 na taon, tiyak na makakalikha siya ng hukbo ng mga sundalong Herculean. Sila ay magiging isang hindi magaganap na hukbo. Ayan yun, na-dismiss lahat. Bahagyang iwingayway ni James ang kanyang kamay. Sunod-sunod na umalis ang lahat. Si James at ang Blythe King ay nakaupo sa likod bahay ng palasyo sa mga upuang bato. Nag-aalalang sinabi ng Blythe King. Lalong naging mahirap ang sitwasyon ng Earth nitong nakaraang taon. Sa paglipas ng panahon, mas maraming outsiders ang lalabas sa Earth. Kung magpapatuloy ito, ang Earth ay mamamatay sa lalong madaling panahon. Napangiti ng mahina si James at sinabing, walang dapat ipag-alala, anuman ang dumating sa atin. May alamin tayo. Tumingin ang Blythe King kay James at nagtanong, mayroon ka bang plano para sa mangyayari? Sinabi ni James, gusto kong bumuo ng isang hindi magaganap na hukbo. Pagkatapos niyang magsalita ay bigla niyang ikinaway ang kamay niya. Nawala ang isang ringer sa kanyang daliri at nahulog sa lupa. Unti-unti itong lumaki at naging maliit na bahay. Ikinaway ni James ang kanyang kamay. At lumutang ang maliit na bahay sa kanyang kamay. Pagkatapos, inilagay niya ito sa mesang bato. Ano ito? Nagulat si Blythe King. Ay ito ba ang Celestial Abode na lumitaw sa Mount Bane? Mahigit 2 taon na ang nakalipas simula nang lumitaw ang Celestial Abode sa Mount Bane. Dahil si Blythe King ay isa ng mahalagang opisyal sa Rimstead. Natural niyang narinig ang tungkol dito. Oo, ngumiti ng mahina si James. Hinawakan niya ang kamay ni Blythe King. At sa pag-iisip, nawala ang dalawa at dinala sa Celestial Abode. Lumitaw sila sa tuktok ng bundok sa loob ng Celestial Abode.
Itinuro ni James ang mga halamang Empyrean sa paligid ng bundok at sinabing, "Ito ang gagamitin ko sa pagbuo ng aking hindi matatalo na hukbo. May 4 na taon pa bago mabuksan ang selyo. Sasanayin ko ang 100,000 tao sa mga Herculeans, bilang isang tao ng Earth at isang nakatataas na bayad ng Wormstead." Nagkaroon din ng pagkakataon ng Blythe King na bisitahin ang Celestial Abode sa Mount Bane. Kaya, nasa loob siya ng Celestial Abode dati. Gayunpaman, ang Celestial Abode ay mukhang ganap na naiiba mula sa huling beses na siya ay naroon. Hindi niya inasahan na ang Celestial Abode ay angkinan ni James. Gusto mong sanayin ang 100,000 tao sa mga Herculean sa loob ng 4 na taon. Hindi mo ba naisip na samobra ka, James? Isang tawa ang umalangaw-ngaw. Biglang lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng puting damit. Si Sophie iyon. Ngumiti siya kay James at sinabing, "Hindi ka pa naging Herculean sa sarili mo." James chuckled and said, "Iba na ngayon. Mayroon akong Celestial Abode at ang bumubuo ng isang hindi magaganap na hukbo. Dagdag pa, mayroon akong tulungan kung dalhin sila sa time chamber." Iginala ni Sophie ang kanyang mga mata sa pag-iisip. "Tulungan na kita, James. Matutulungan kitang sanayin hindi lang sila sa mga Herculean. Ngunit matutulungan ko pa silang maabot ang Immortal Ascension. At kaya ko rin silang turuan ng mga makapangyarihang Pormasion. Isang sobrang formation na kayang gawin ng 100,000 tao." Nakangiting tumingin si Sophie kay James. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, "Ano ang gusto mo sa pagkakataong ito?" "Haha, kilalang kilala mo ako. Gusto kong makita ang inscription ng Time Avenue. Tumango lang at sumang-ayon dito. Tapos, tutulungan kita." Kabanata 2087. Ang inscription ng Time Avenue. Natigilan si James. Wala siyang ideya kung ano iyon. Nang makitang naguguluhan ang ekspresyon ni James, nakangiting paliwanag ni Sophie, "Hindi mo na kailangan pang malaman kung ano iyon. Basta tumango ka at pumayag. Pupunta ako at titingnan. At wala kang mawawala." Nag-aalala si James na may pakana si Sophie laban sa kanya. Ngunit nakahinga siya ng maluwag matapos marinig ang pagtiyak nito. Tumango siya at sinabing, "Sige, pumayag ako." Tumawa si Sophie at sinabing, "Sige, ipinapangako kong tutulungan kitang sanayin ang isang hindi magaganap na hukbo." Pagkatapos magsalita, kumandat ang katawan niya, at nawala siya. Hinawakan ni James ang ilong niya. Ang Blythe King ay nagbigay sa kanya ng thumbs up at sinabing may paghanga. "Hindi ko inaasahan na ikaw ang naging master ng Celestial Abode, James." Ngumiti si James at sinabing, "Sa Celestial Abode, hindi magiging mahirap na sanayin ang isang hindi magaganap na hukbo sa loob ng ilang taon. Kaya, kapag ang Earth ay nahulog sa kaguluhan, magkakaroon ako ng lakas upang malutas ang lahat ng mga problemang darating sa atin. Inasahan ko ito." Ang Blythe ay nasa sabik na masaksihan si James na magawa ang kanyang mga plano. Pagkatapos, ipinakita ni James ang Blythe King sa paligid ng Celestial Abode. Tapos, umalis na sila. Nagpasya si James na pansamantalang manirahan sa Wormstead sa Southern Plains. Para naman kay Delaney, mabilis siyang nag-ayos para pumili ng ilang disiplinado at responsableng sundalo mula sa Black Dragon Army. Hindi nagtagal, natapos ang pagpili ng 100,000 sundalo. Ang Celestial Abode ay mananatiling ganap na lihim. Ayaw ni James na malaman ng iba na nakuha niya ang Celestial Abode. Kung siya ay malantad, tiyak na siya ay magiging target ng mga taong may masamang intensyon. Pinapirma niya ang mga piling sundalo ng Non-Disclosure Agreement para matiyak na walang nangyaring mali. Lumabas si Henry sa likod bahay ng Imperial Palace ng Wormstead at nilapitan si James. Natulala na nakaupo sa isang upuang bato. Sumigaw siya, "James!
Natapos na natin ang proseso ng pagpirma sa mga non-disclosure agreements. Bumalik sa katinuan si James at muling tumango. Ma'am, umupo si Henry na nagtanong. Ano ang sinusubukan mong gawin pagkatapos pumili ng 100,000 sundalo sa pagkakataong ito? James, may secret operation ba sila? Wala pa rin siyang clueless tungkol sa intensyon ni James na sanayin ang isang hukbo ng 100,000 sundalo. Sa ngayon, ang Blythe King ang tanging taong nakakaalam ng mga detalye. Maging si Delaney ay hindi alam ang tunay na intensyon ni James na piliin ang 100,000 sundalong ito. Tumayo si James at nakangiting sinabi, "Mamaya mo malalaman." Sa ngayon, ihatid ang mensahe sa kanila na magtipon at magtungo sa Mount Thunder Pass. Tandaan, kumilos ng hiwalay at tiyak na sakop ang aming mga track. Ang buong mundo ay nakikipag-ugnayan sa Wormstead ngayon. Ayokong malaman ng ibang bansa ang bawat kilo natin. Sige, agad namang tumango si Henry. Pagkatapos, pumunta siya sa rehiyon ng militar at ipinaabot ang utos. Sa ilang batch, ang 100,000 tropa ay lihim na nagtungo sa Mount Thunder Pass ng Southern Plains. Sa kabilang banda, nakaalis na si James sa Mount Thunder Pass bago sila. Nakatayo si James sa tuktok ng Mount Thunder Pass, at ilang tao ang nakatayo sa likuran niya, ang Blythe King, Henry, at Delaney. Sa sandaling iyon, ang singsing ni James ay naging kasing laki ng patio sa Mount Thunder Pass. Ano? Nagulat sina Henry at Delaney. Puno ng pagtataka ang magandang mukha ni Delaney. Napabulalas siya. Ay hindi ba ito ang celestial abode na lumitaw sa Mount Bane? Nagtataka. Nagtanong din si Henry. James, nalampasan mo ang 9 na hadlang at nakuha mo ang celestial abode. Napangiti ng mahina si James at sinabing, "Tama, dumaan ako sa 9 na hadlang at inangkin ang celestial abode. Ang tirahan na ito ang magiging pag-asa natin sa nalalapit na apocalypse. Itong 100,000 sundalong napili namin ay ipapadala sa celestial abode upang sumailalim sa espesyal na pagsasanay upang bumuo ng isang hindi magaganap na hukbo." Naalala ni Henry ang kanyang sarili mula sa pagkagulat. Hindi nakakagulat na ang celestial abode ay nawala mula sa Mount Bane. Kay James pala. Tumingin si Delaney kay James nang may paghanga at nakangiting sinabi, "Sa ngayon, hinuhulaan ng mga outsiders kung sino ang nakakuha ng celestial abode. Walang makakaisip na ikaw ang nakakuha nito." Ni James, ang 100,000 sundalo ay paparating na magkakabatch. At dapat tumagal ng ilang oras bago sila makarating sa Mount Thunder Pass. Halika, ipapakita ko muna sa iyo ang paligid ng celestial abode. Casual niyang ikanaway ang kanyang kamay. At lumitaw ang gateway ng celestial abode. Si James ay humakbang pasulong at pumasok sa celestial abode. Sumunod naman ang 3 sa likod niya. Matapos makapasok sa gateway, lumitaw sila sa tuktok ng bundok. Ang bundok ay napakalaki at puno ng mga prutas na Empyrean, na lahat ay mahusay na gamot na pampalakas. Pagkatapos nilang lumitaw sa tuktok ng bundok, naamoy nila ang masarap na amoy ng mga prutas ng Empyrean. Bukod dito, ang Empyrean spiritual energy sa celestial abode ay ilang beses na mas malaki kaysa doon sa labas ng mundo. James, pwede ba tayong pumili ng mga prutas na ito? Nakapunta na rin si Henry sa celestial abode. Tanghali, walang may-ari ang tirahan. At talagang gusto niyang mamitas ng mga prutas nang makita niyang puno ng mga ito ang bundok. Siyempre, tumango si James. Bagamat medyo bago ang kanyang ranggo, at hindi niya lubos na kontrolado ang ilan sa mga gawain ng celestial abode. Malaya pa rin siyang nakakapita ng mga prutas. Wow! Napasigaw si Delaney sa tuwa. Napakaraming mahiwagang prutas na naglalaman ng malakas na enerhiya.
Ang mga prutas na ito ay maaaring magpapataas ng lakas ng isang tao sa pamamagitan ng paglukso at hangganan. Buong pagmamalaking sagot ni James. Oo, ang celestial abode ang kanyang kayamanan. Ang kanyang pinakahuling sandata upang iligtas ang sangkatauhan. Halika na, pumunta tayo sa lungsod. Kailangan kong makausap si Sophie. Pinangunahan ni James ang 3 pababa ng bundok. Noong nakaraan, mayroong hindi mabilang na mga porma sayon pababa ng bundok. Mapapatay ang isa kung hindi sila mag-iingat. Gayunpaman, ang mga porma sayon ay nawala pagkatapos na si James ay naging Panginoon ng Celestial Abode. Hindi nagtagal, nakarating sila sa sentro ng lungsod. Sa sentro ng lungsod, mayroong isang mansyon para sa Panginoon ng lungsod. Ang City Lord's Mansion ay maringal at maluho. Guro, pagdating nila sa gate ng City Lord's Mansion ay bumungad si Nova at magalang na binati siya. Nasaan si Sophie? Tanong ni James. Sagot ni Nova, nagpunta ang babaeng iyon para inspeksyonin ang inskripsyon ng Time Avenue. Guro, siguradong mapagbigay ka. Pinahintulutan mo ang babaeng iyon na basahin ang isang mahalagang bagay kung kailan niya gustong-gusto. Ang kanyang kasalukuyang ranggo ay hindi sapat upang siyasatin ito, at maaaring mangyari sa kanya. Kinawayan ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Paano ko malalaman? Sinong nagsabing may mangyayari sa akin?" Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang magandang boses. Kasunod ng tunog, lumitaw si Sophie na nakasuot ng puting damit. Tumingin si Nova kay Sophie at pinaalalahanan siya. Maraming bagay sa Celestial Abode na hindi mo dapat hawakan kahit na may pahintulot ng Master. Para ito sa ikabubuti mo. Pilyong nilabas ni Sophie ang kanyang dila at sinabing, "Sige, naiintindihan ko. Alam ko ang mga hangganan." Hindi nag-overthink si James at pumasok na siya sa City Lord's Mansion. Sa mansyon, nakahanap siya ng mauupuan at makapagpahinga. Tumingin siya kay Sophie, na sumusunod sa kanya, at nagtanong, "Ms. Sophie, paano mo balak sanayin ang hukbong dinala ko?" Nag-isip siya sandali at sinabing, "Nabasa ko ang isang porma sayon mula sa silid ng silid aklatan dati at naisip kong perpekto ito para sa mga sundalong ito. Balak kong ituro sa kanila ang ganitong porma sayon. Gayunpaman, hindi sapat ang 100,000 tao, kakailanganin namin ang 4 na club. Bawat isa ay mayroong hindi bababa sa 100,000 tao upang may segowa ito, sa kabuuan. Iyon ay magiging 400,000 tao, at saka, mangangailangan ito ng 4 na makapangyarihang tao para pamunuan ito. 400,000 tao. Bahagyang kumunat ang noo ni James. Madaling makakuha ng 4 na makapangyarihang pinuno. Gayunpaman, magiging mahirap na makakuha ng 400,000 katao, nakatayo sa isang tabi. Sabi ni Delaney. Paano kung babalik ako at kumuha ng isa pang 300,000 tao mula sa Black Dragon Army? Iyon ang tanging pagpipilian sa ngayon. Bahagyang tumango si James. Kabanata 2089. Hindi inaasahan ni James na kailangan niya ng 400,000 sundalo. Ang una niyang plano ay ipapadala ang lahat ng 100,000 sundalong ito sa time chamber para pabilisin ang kanilang paglilinaw. Ngayon na kailangan nila ng 300,000 higit pang mga tao. Ang time chamber ay hindi magkakaroon ng sapat na espasyo. Ms. Sophie, gusto kong magsanay ang mga sundalo sa time chamber. Ngayong mayroon tayong 300,000 pang tao. Posible bang lahat sila ay magsanay doon? Ipinahayag ni James ang kanyang mga alalahanin. Nakangiting sabi ni Sophie, "Walang imposible. Nagbasa ako mula sa inskripsyon ng Time Avenue at halos naunawaan ko ang ilan sa mga patakaran. Malamang makakaayos ako ng time formation.
Bagamat hindi ko ma-adjust ang passage sa loob ng isang buwan sa loob ng formation upang maging isang araw sa labas. Kahit papaano ay makakamit ko ang ilang araw sa formation upang maging isang araw sa labas. Halos naiintindihan. Natigilan si James. Kahit papaano. Naramdaman niyang medyo hindi mapagkakatiwalaan si Sophie. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din. Paninigurado ni Sophie sa kanya. Sa ngayon, kay Sophie lang ang nilalagay ni James. Personal niyang pinaalis si Delaney sa Celestial Abode para makapili siya ng isa pang 300. 000 sundalo mula sa Black Dragon Army. Pagkatapos, bumalik si James sa Celestial Abode. Sinabi ni Sophie na 400. 000 katao ang kinakailangang hatiin sa 4 na club. At bawat isa ay nangyayari ng isang pinuno ng pangkat. Na 4 na pinuno sa kabuuan. Ayon kay James, ang Blythe King, Henry, at Delaney ay magiging mahusay na mga pinuno. Ang Blythe King at Henry ay dating mga general na maaaring gumawa ng mga tropa sa isang larangan ng digmaan. Samantala, si Delaney ay isang mahuhusay na martial artist mula sa Mount Thunder Sect. Sinasanay niya ang Black Dragon Army sa mga taong ito at may mataas na prestihiyo sa hukbo. Kaya, siya ay angkop din para sa posisyon. Ngayon, siya ay isang tao na maikli. Nag-alala si James. Kailangan niya ng isa pang tao. Sino ang bagay sa papel? Hindi nararapat na punan niya ang posisyon. Bigla niyang naisip si Thea. Si Thea ang pinakaangkop na tao para punan ang huling posisyon. Siya ay makapangyarihan at hindi na kailangan ng maraming pagsasanay. Ang kailangan lang niyang gawin ay pumasok sa Celestial Abode at alamin ang porma sayon mula kay Sophie. Mabilis na kumilos si Delaney at pumili ng 300. 000 katao sa loob lamang ng ilang araw. May kabuuang 400. 000 sundalo ang nagtipon sa Celestial Abode. Nagulat silang lahat nang pumasok sila sa Celestial Abode. Hindi nakialam si James sa sumunod na pagsasanay. Matapos niyang dalhin ang lahat ng mga sundalo sa Celestial Abode. Binago niya ang lugar pabalik sa isang singsing at bumalik sa Wormstead kasama nito. Nakipagkita si James kay Quincy sa isang restaurant sa Dragonville. Si Quincy ay nakasuot ng malalaking salaming pang-araw at isang sombrero. Samantalang si James ay nakasuot ng maskara upang hawakan ang kalahati ng kanyang mukha. Mga kilalang tao ang dalawa at nagbalat kayo dahil ayaw nilang magdulot ng kaguluhan sa mga mamamayan. Salamat sa pagsusumikap sa lahat ng mga taon na ito. Kinuha ni James ang kanyang baso ng alak at sinabing, "Narito ang isang toast para sa iyo." Kinuha ni Quincy ang kanyang wine glass. Nag-toast kay James. At tumawa. Wala naman akong masyadong ginawa. Isang karangalan na makasali ako sa pagtatatag ng Wormstead. Nabuhay ako ng isang magandang buhay sa lahat ng mga taon na ito at nalubog sa trabaho. Kapag abala ako sa trabaho, wala akong oras para mag-isip tungkol sa ibang bagay o isang tao. Kaya, wala akong oras na malungkot o umiyak tungkol sa anumang bagay. Bagamat mahinahon siyang magsalita, puno ng kalungkutan ang kanyang mga salita. Kabanata 2090, naunawaan kaagad ni James ang kahulugan sa likod ng kanyang mga sinasabi. Hindi niya ito inaliw at ngumiti lang ng alanganin. Pagkatapos, iniba niya ang usapan. Hahanap ako ng paraan para makakuha ng sapat na pondo sa lalong madaling panahon. Wala na tayong maraming oras at dapat kumpletuhin ng mabilis ang mga development ng Wormstead. By the way, kumusta na ang food reserves? Marahan na napabuntong hininga si Quincy. After she sorted out her emotions, she said, "Lahat ay under preparation pa rin." Sa nakalipas na ilang taon, nakipag-isa ang Rimstead kay Saul upang isulong ang agrikultura, sa pagbawi ng Empyrean spiritual energy sa mundo.
Ang mga pagkakaiba sa pang-agrikultura ng lahat ng uri ay lumago sa maraming dami. Ang kasalukuyang mga reserbang butil ng ating bansa ay magiging sapat upang magamit ang 300 milyong tao sa loob ng 10 taon. Hindi sapat iyan. Malayo pa sa sapat. Sinabi ni James. Ang pagkain ay ang pangunahing kaalaman para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Dapat tayong magkaroon ng sapat na reserba para malaman ang mga hindi inaasahang krisis. Tumango si Quincy. Sige, pagtuunan ko ng pansin ang bagay na ito. Nakahinga naman ng maluwag si James sa sinabi niya. Biglang may naisip si Quincy at nagtanong. Nga pala, may narinig akong tsismis na si Thea, na nawala maraming taon na ang nakalipas, ay muling nagpakita sa Mount Bain at pinatay ang pinakamalakas na tao sa Earth. Si Tristan. Totoo ba? Ganon na ba siya kalakas ngayon? Kung iisipin, puno ng hindi makapaniwala ang magandang mukha ni Quincy. Ngumiti si James at sinabing, oo, nagtrabaho ng husto si Thea nitong nakaraang taon. Nang marinig ito, nalungkot si Quincy. Magkaklase sila ni Thea noong high school at nanatiling malapit na magkaibigan. Kilalang kilala niya si Thea. Para sa kanya, noon pa man ay napakalambot na tao ni Thea. Hindi niya inaasahan na magiging bayani siya ng sangkatauhan pagkatapos ng maraming taon. Gusto ko ring lumaban sa tabi mo, James. Tumingin si Quincy kay James na nagmamakaawa. Ayaw na ayaw niyang ipagpatuloy ang pagtulong kay James behind the scenes. Sa halip, gusto niyang lumaban sa tabi ni James. Kalahati. Ano? Natigilan si James sa sinabi ni Quincy at hindi alam ang isasagot. Mabilis na inayos ni Quincy ang sarili at nakangiting sinabi. Nagbibiro lang ako. Sa tingin ko, medyo maganda ang mga bagay ngayon. Isa pa. Mahina ako at hindi ko kayang lumaban sa tabi mo. Tulungan lang kita from behind the scenes. Natuwa si James nang marinig na ganoon ang iniisip ni Quincy. At the same time, medyo na-guilty din siya sa kanya. Tahimik niyang kinain ang kanyang pagkain. Sa kabilang banda, nasiyahan si Quincy sa pagkain. Ito ang pinakamasaya niyang naranasan pagkatapos ng maraming taon dahil makakasama niyang kumain si James. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang sulit ang kanyang pagsusumikap sa mga nakaraang taon. Pagkatapos kumain, magkatabi naglakad ang dalawa sa mataong kalye. Tanong ni Quincy, saan mo balak kunin ang pera? Sa paglipas ng mga taon, ang mga pagbabago sa kapaligiran ng Earth at ang pagtaas ng mga outsiders ay naging sanhi ng pagbaba ng halaga ng pera. Bumagsak ang ekonomiya ng maraming bansa. At maging si Sol ay halos hindi na kayang itaguyod ang sarili. Maraming bansa ang nag-abandona sa kanilang pera at nagpatibay ng ginto bilang kanilang bagong pera. Nakikinig ng mabuti si James. Pagpapatuloy ni Quincy. Pagkatapos magbukas ng selyo ng Earth, mawawalan din ng halaga ang ginto. Kapag dumating ang oras na iyon, ang pinakamahalagang bagay ay pagkain. Bahagya kong inimbestigahan ang sitwasyon ng Hasted City at alam kong ginagamit nila ang mga kristal bilang pera. Nakarinig na noon si James ng mga mahuhusay na kristal ngunit hindi siya sigurado kung saan nanggaling ang mga ito. Tila nabasa ni Quincy ang isip ni James at ipinaliwanag niya. Ang mga nilikhang kristal ay isang kakaunting uri ng kristal. Ang mga ito ay mga bato ng enerhiya na nabuo sa pamamagitan ng puro Empyrean spiritual energy at maaaring gamitin upang maging pino. Nalaman ko na maraming sealed realms ang gumagamit ng mga kristal bilang kanilang pera. Huminto si James at tumingin kay Quincy. Nagtanong. Ano ang dahilan kung bakit mo sinasabi sa akin ito? Parang hindi ko naiintindihan ang intensyon mo. Sinabi ni Quincy, ang sinusubukan kong sabihin ay ang ilan sa mga patakaran at pera ng Earth ay hindi na malalapat. Kailangan nating sundan ang takbo ng ibang mga mundo sa kalaban. Sa ngayon,
Dapat nating gawin hanggat maaari habang ang pera ay mahalaga pa. Kasabay nito, kailangan nating maghanap sa mundo para sa mga kristal na kristal. Dahil sila ang magiging pangunahing dahilan pagkatapos mabuksan ang selyo. Kung mas maraming kristal ang naimbak natin, mas magiging malaki ang ating bansa. Nang marinig ang paliwanag niya, natauhan si James. Bahagya siyang tumango at sinabing, "Sige, naiintindihan ko." Hinubad ni Quincy ang kanyang salaming pang-araw at ipinakita ang kanyang magandang mukha. Humarap siya kay James at sinamantala ang sandaling hindi ito pinansin at hinalikan siya sa pisngi. Then, she said with a mischievous smile, "I enjoyed this dinner tonight. Dapat kang bumalik sa trabaho. Uuwi na ako para magpahinga." Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Pagkatapos kumain kasama si James ay umalis na si Quincy. Hinaplos ni James ang pisngi niyang hinalikan at napabuntong hininga. Tapos, tumalikod na siya para umalis. Sa ngayon, kailangan niya ng pera para matiyak ang maayos na pagtatayo ng Dragonville. Ngayon, ang pera sa buong mundo ay walang halaga. Kaya naman, maraming bansa ang nagsimulang gumamit ng ginto bilang bagong anyo ng pera. Naisip ni James ang kayamanang ibinaon ni Blake Davis. Ang kayamanan ay ang mga kayamanan ni Blake na naipon sa mga dekada pagkatapos niyang bumuo ng isang assassin organization. Dahil ang kayamanan ay higit sa lahat ay nasa anyo ng ginto. Ang Dragonville ay dapat na tumagal ng ilang oras kung makukuha sila ni James. Kaya naman, nakipagkita siya kay Blake at nakipag-usap sa kanya. Nang marinig ang hiling ni James, agad na nagpadala si Blake ng mga tao upang hamukay ng kayamanan kay Saul. Matapos malutas ang usapin, umalis si James sa gabi at tumungo sa Mount Jade. Pagdating niya, kinaumagahan na. Pagdating sa paanan ng Mount Jade kinaumagahan, agad na nakuha ni James ang atensyon ng mga disipulo doon. "Narito ka, Mr. Hayden. Kamusta ka?" "Hey there, Mr. Hayden." Lumapit ang ilang gwardya kay James at magalang na binati. "Ma'am." Tumango si James at sinabing, "Narito ako para makita ang omniscient deity." Siya ay kasalukuyang nasa closed-door meditation sa likod ng bundok. Walang kalaban-laban. Madaling nakapasok si James sa Mount Jade at hinanap ang omniscient deity. Ang omniscient deity ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa isang bato habang siya ay naglalabas ng isang malakas na aura. Ang Empyrean spiritual energy ay natipon at naabsorb sa kanyang katawan. Nang maramdaman ang presensya ng isang tao, tumigil siya sa paglilinaw at tumayo. Tumingin siya kay James. Ngumiti siya. "Nandito ka na, ma'am." Tumango si James at sinabing, "Pumunta ako dito para talakayin kung paano mas mahusay na makita sa overworld outsiders ng Hasted City." Nang marinig ito, naging malungkot ang mukha ng omniscient deity. Ang overworld outsiders ay isang banta sa mga taga-lupa. Tanong ni James, dapat ba nating lipulin silang lahat para mawala ang gulo minsan at magpakailanman? Hindi, nagmamadaling sinabi ng omniscient deity. Bagaman pareho kayo ni Thea na kayang lipulin. Hasted City, dapat mong alalahanin ang mga overworld outsiders sa Earth sa ngayon ay maliliit na fries lamang. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang overworld outsiders na lalabas. Kung lipulin natin sila ngayon, hindi natin kakayanin ang kanilang paghihiganti. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Sabi ni James, bagaman ang overworld outsiders ay hindi kikilos ng walang ingat pagkatapos ng pagpanaw ni Tristan Hasted. Malapit na nilang ipagpatuloy ang karaniwang mga kalokohan kung magpapatuloy tayo. Manatiling walang ginagawa, napabuntong hininga ang omniscient deity. Wala tayong ibang choice. Hindi tayo maaaring maging masyadong agresibo laban sa overworld outsiders dahil maaari tayong magkaroon ng kanilang galit.
Maaari lamang nating piliin na mamuhay ng naaayon sa kanila. Bukod dito, ang mga bagay ay matatag sa ngayon. Ang kailangan nating gawin ngayon ay tumuon sa pagpapalakas ng mabilis para sa totoong apocalypse. Pagkasabi noon ay ibinigay niya kay James ang 4 na susi na naipon niya. Ito ang 4 na susi na ginamit para pakawalan ang selyo. Naniniwala ako na mas ligtas sila sa iyong mga kamay. Sa nakalipas na ilang taon, hinahanap sila ng overworld outsiders. Nag-aalala ako na hindi ko sila mailigtas. Samantala, ang tagapaglabas ng tatak ay tatanggap ng mga biyaya ng langit at lupa. Isa itong once-in-a-lifetime na pagkakataon. Sa katunayan, maraming overworld outsiders ang dumating dito para mismo sa 4 na susi. Habang papalapit tayo sa kalamidad, tiyak na gagawa sila ng matinding hakbang. Sabi ng omniscient deity, bagamat hindi pa siya nahahanap ng overworld outsiders at alam ang lokasyon ng 4 na susi. Sandali na lamang ito, Kabanata 2092. Iyon ay dahil siya ang pinakamatagal na nabuhay sa Earth. Dahil dito, malaki ang posibilidad na mapasakanya niya ang 4 na susi. Walang duda na alam iyon ng overworld outsiders. Ma'am, kinuha ni James ang 4 na susi. Ang omniscient deity ay tumingin kay James at nagtanong, ano ang susunod mong planong gawin? Sabi ni James, ibinalik ni Thea si Winnie sa Kensington. Ang lahat ng mga taon ng pag-alagala ay pumihil sa akin na gumugol ng kalidad ng oras sa aking pamilya. Dahil payapa na kami at ang overworld outsiders ay hindi pa ngayon ang gagawin nila. Plano kong bumalik sa Kensington at maglaan ng ilang oras kasama ang anak ko. Oo naman, sabi ng omniscient deity, nagsumikap ka sa mga nakaraang taon. Oras na para magpahinga ka. Tumingin si James sa omniscient deity. Batay sa kanyang unang pag-iisip, lipulin niya ang overworld outsiders sa Hasted City at sasakupan kaagad ang Hasted City. Gayunpaman, ang omniscient deity ay nag-aalala na sila ay magkakaroon ng galit ng overworld kapag naalis na ang selyo. Dahil hindi umaasa ang mga taga-lupa na makalaban sa kanila, nagpasya ang dalawa na nananatili muna at nakita ang sitwasyon sa ngayon. Hanggat ang overworld outsiders ay hindi kumilos ng padalos-dalos, hindi sila gagawa ng hakbang laban sa kanila. Pagkatapos ng talakayan, iniwan ni James ang Mount Jade at nagtungo sa Kensington. Ang Sword Realm ay isa sa mga sealed realm sa Earth, kahit na ang mundong ito ay katamtaman sa laki. Gayunpaman ay mas malaki ito kaysa sa ibabaw ng Earth. Sa tuktok ng isang bundok sa Sword Realm, isang walang hugis na sword energy ang lumulutang sa hangin. Ito ay magiging isang magandang tanawin kung hindi dahil sa napakalaking layunin ng pagpatay na nakatago sa ilalim nito. Isang lalaki ang nakaupo sa isang lotus position sa bundok. Magulo ang kanyang buhok, at hubot-hubad siya mula baywang pataas. Magulo, mukha siyang barbaro, habang dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang sword energy na lumulutang sa hangin ay pumasok sa kanyang katawan at nawala ng walang bakas. Dahan-dahan siyang tumayo. Whoosh! Sa pagkakataong iyon, bumungad sa kanya ang isang kulot na matandang lalaki. Ang lalaking hubot-hubad mula baywang pataas ay agad na bumati ng may paggalang. Master, Ma'am, tumango ang matanda. Nakasuot siya ng puting roba. Siya ay may puting buhok at mahabang balbas. Jerome Nicola. Pagkatapos ng maraming taon ng pagsusumikap, matagumpay mong naitanim ang sword intent sa loob ng iyong katawan. Ngayon, ang selyo sa Earth ay malapit ng matanggal. Samantala, ang magpapalaya ay tatanggap ng mabubuting biyaya ng langit at lupa. Ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa iyong paglilinang ng sword intent. Nagsalita ang matanda, habang si Jerome ay matamang nakikinig. Mayroon humigit kumulang 3,000 sealed realms, na mas kilala bilang 3,000 worlds, kung saan mayroong maraming mga likas na matalino.
Nararamdaman ko na malapit nang ilabas ang selyo. Gayunpaman, magkakaroon ng isang mahusay na providence sa Earth bago iyon. Anong ibig mong sabihin, Master? Bahagyang umiling ang matandang lalaki at sinabing, hindi ko rin alam. Nararamdaman ko na ang probidensyang ito ay pambihira. At mukhang partikular ito para sa 3,000 mundo. Ang nakababatang henerasyon ay magkakaroon ng karapatang makipagkumpetensya para sa probidensya. Bukod dito, ang selyo sa Earth ay malapit ng kumalas. Dahil dito, maaari kang magtungo sa Earth nang walang bayad. Nang marinig ito, ikinuyong ni Jerome ang kanyang mga kamao at sinabing, hindi kita pababayaan. Guro, pupunta ako sa Earth at durugan ang lahat. Ang Diyos ay magiging akin. Huwag mong pababayaan ang iyong bantay. Jerome, bagamat naitanim mo na ang sword intent sa iyong katawan at nalinang ang hindi magapi na sword intent. Maraming mahuhusay na henyo sa mundong ito. Batay sa hula ng mga primordial, magkakaroon ng maraming taga-lupa na mabibiyayaan ng supreme spiritual root sa henerasyong ito. Taglay nila ang nakakatakot na lakas. Nguguso si Jerome at sinabing, paano kung mayroon silang supreme spiritual root? Crush ko silang lahat pareho. Kabanata 2093, ang overworld ay ang unang mundo sa loob ng sealed realms. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang kahoy na upuan sa harap ng isang kahoy na bahay sa overworld. Siya ang pinakadakila sa overworld at ang pinuno ng anak ng langit. Bilang tagalikha ng Four Seasons Sword Art, dumaan siya sa maraming titulo. Kung minsan, tinawag siyang Supreme Four Seasons. Minsan, kilala siya bilang Four Seasons Man. Sa sandaling iyon, nakatayo sa kanyang harapan ang isang lalaki na mukhang 25 taong gulang. Nakasuot siya ng kulay abong damit, at may espada sa likod. Ang kaluluwang lamparan ng anak ng langit ay namatay. Lumipas na siya. Nagsalita ang Supreme Four Seasons. Galit na galit. Sinabi niya, hindi ko alam kung ano ang naranasan niya sa Earth. Pero siya ang pinakamamahal kong disipulo. Magnus, nararamdaman ko na malapit nang lumitaw ang isang dakilang providence sa Earth. Bukod dito, ang selyo ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagluwag. Kapag nangyari iyon, maaari kang magtungo sa Earth nang walang anumang hadlang. Ipinapadala kita sa lupa upang kunin ang 4 na susi at imbestigahan ang pagkamatay ng anak ng langit. Lilipulin ang mga salarin ng walang awa. Naiintindihan, si Magnus Quinton, na nakaluhod, ay nagsabi ng may determinasyon. Hindi ko siya hahayaang mamatay ng walang kabuluhan. Guro, ipaghihiganti ko siya kahit sino pa ang pumatay sa kanya. Ma'am, tumango ang Supreme Four Seasons. May oras pa bago lumuwag ang selyo. Dahil sabik kang matutunan ang Four Seasons Sword Art. Ibibigay ko sa iyo ang sword technique ngayon. Naramdaman din ng makapangyarihang mga magsasaka ng ibang mundo na malapit nang bumaba sa Earth ang isang dakilang probidensya. Matyaga nilang hinintay na lumuwag ang selyo, sa pag-asang magtungo sa Earth at makipagkumpetensya para sa providence. Kasabay nito, sa celestial abode, ang spirit tool ay nakatayo sa tuktok ng isang bundok. Nakatitig ng blanko sa tanawin ng labas ng mundo. Malungkot na ekspresyon ang suot niya. Kasangkapan ng espiritu. Tumingin sa kanya si Sophie at nagtanong. Ano ang malungkot na ekspresyon? Ang mundo ay malapit nang bumaba sa kaguluhan. Malungkot na sabi ng spirit tool. Ha? Naguguluhang tanong ni Sophie. Anong ibig mong sabihin? Nagtanong ang spirit tool. Wala ka bang nararamdaman? Nang marinig ito, nagsimulang makaramdam si Sophie. Pagkaraan ng ilang oras, napabulalas siya. Anong dakilang probidensya? Talagang, ang sinabi ng spirit tool. Ang selyo ay nagpapakita ng mga senyales ng pagluwag.
At ang pinaka may mahinang individual ng 3,000 sealed realms ay malapit nang magtipon sa Earth upang makipagkumpetensya para sa Providence. Sa kasalukuyang lakas ng mga tagalupa, mahihirapan silang ipagtanggol laban sa nag-iisang outsider. Pati na ang lahat ng outsiders ng 3,000 na mundo. Nagtataka ako kung si James ay maaaring maging matagumpay at makakuha ng Providence sa pagkakataong ito. Ang paglitaw ng Diyos ay ginagamit lamang na ang kapahamakan ay nasa atin. Ang unang kalamidad ng mga taga-lupa ay narito na sa wakas. Pagkatapos ng kalamidad na ito, ang populasyon ng mga taga-lupa ay bababa ng mabilis. Sana masanay na sila sa bago nilang environment as soon as possible. Nag-aalalang sabi ng Spirit Tool. Gayunpaman, walang pakialam na sinabi ni Sophie. Walang dapat ipag-alala. Spirit Tool, hindi bababa sa hindi lahat ay mamamatay. Sigh, kung hindi dahil sa age restriction, makakalaban ko rin ang Providence. Sinabi ng Spirit Tool. Ang 4 na kalamidad ay nasa atin. At ang selyo ay malapit ng ilabas. Iniisip ko kung sino ang mapalad na maglalabas ng selyo at magdamo ng tulong ng langit at lupa. Hindi alam ni James na malapit nang bumaba sa Earth ang isang dakilang Providence. Hindi niya alam na malapit nang dumating ang mga magsasaka mula sa 3,000 mundo. Kabanata 2094. Ang mga henyo na malapit ng lumitaw ay lubos na natabunan ang mga lalaki tulad ng anak ng langit at Tristan Hasted. Wala ring alam si James tungkol sa paparating na first calamity. Sa sandaling ito, siya ay nasa isang eroplano patungo sa Kensington. Matapos lumakad ang eroplano sa rehiyon ng militar ng Kensington, bumaba siya sa eroplano, umalis sa rehiyon ng militar, at nagmamadaling pumunta sa tirahan ng mga kalahan. Gayunpaman, sa sandaling umalis siya sa rehiyon ng militar, isang babae ang hamarang sa kanyang landas. Nakatalikod ang babae kay James. Nakasuot siya ng puting damit at may mahabang itim na buhok. Bilang lumingon siya, nakilala agad siya ni James. Nagmamadali siyang lumapit sa kanya at tinanong, "Ms. Custodian, ano ang nagdadala sa iyo dito sa Kensington?" Ang babae ay walang iba kundi ang tagapag-alaga ng kamara ng mga kasulatan. Tumingin siya kay James at sinabing, "Pumunta ako dito para sabihin sa iyo ang isang bagay. Huwag mag-atubili sabihin ang iyong isip." Tumingin si James sa custodian na may seryosong ekspresyon sa mukha. "Pag-uusapan natin ito habang naglalakad tayo." Ilang hakbang pasulong ang tagapag-ingat. Nagmamadaling hinabol siya ni James at tinanong, "Ano ba talaga ang nangyari at dinala ka rito?" Ang tagapag-ingat ay nagtanong, "Narinig mo ba ang Earth ay dadaan sa 4 na sakuna bago ilabas ang selyo?" Bahagyang tumango si James at sinabing, "Narinig ko ito mula sa omniscient deity." Tanghali, inakala pa niya na ang 4 na banal na hayop ang magdadala ng 4 na kalamidad. Sinabi ng tagapag-ingat, nalaman ng omniscient deity ang tungkol sa 4 na kalamidad mula sa kanyang Panginoon. Na may limitadong pangunawa sa paksa. Habang ang 4 na kalamidad ay bumaba sa mundo, magkakaroon din ng 4 na dakilang paglalaan. Pakiramdam malapit ko nang dumating ang unang kalamidad. Nangangahulugan din ito na ang isang dakilang probidensya ay nasa atin. Nang marinig ito, natigilan si James. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa mga providences. Nababahala lamang siya sa 4 na kalamidad. Nakasuot ng mataimtim na ekspresyon. Nagtanong siya, "Ano ang unang kalamidad?" Sinabi ng tagapag-ingat, "Ang kapaligiran ng Earth ay sasailalim sa isang malalim na pagbabago. Babagsak ang itim na ulan mula sa langit. At hindi mabilang na mga banyagang virus ang makakarating dito. Ang mga umaangkop sa mga virus ay mababago sa kanila." Pangangatawan. Samantalang ang mga nabigong umangkop sa bagong kapaligiran ay mapapahamak. Maikling ipinaliwanag ng tagapag-alaga kung ano ang susunod na maaaring mangyari.
Sa anumang kaso, ito ang simula ng katapusan at isa ring pasimula sa paglabas ng selyo. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni James. Hindi niya akalain na magiging ganito kahirap ang sitwasyon. Marami bang mamamatay? Tanong niya. Bahagyang tumango ang custodian. Siyempre, ang unang kalamidad ay tinatayang lilipulin ang isang katlo ng sangkatauhan. Huminga ng malalim si James. Talagang natulala siya. Inaliw siya ng custodian. Huwag mag-overthink sa mga bagay-bagay. Kahit na nakakatakot ang apat na kalamidad, ang mga tagalupa ay hindi mawawala. Ang mga mabubuhay ay lalakas lamang. Nag-aalalang tanong ni James. May paraan ba para maiwasan ito? Umiling ang custodian. Hindi. Nagtanong muli si James. Kung ganoon, ano ang probidensya na lilito pagkatapos ng kalamidad na ito? Bahagyang umiling ang custodian at sinabing, hindi ko rin alam ang tungkol dyan. Ang alam ko lang na ang providence ay magbibigay daan sa iyo upang madagdagan ang iyong lakas ng husto. Baka ikaw pa ang magiging pinakadakila sa mundo. Napahinto siya sa paglalakad at tumingin kay James. Ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot habang sinabi niya, naparito ako ngayon upang himukin ka na sakupin ang Diyos para sa iyong sarili. Ikaw man o si Thea, hindi mo dapat payagan na mahulog sa kamay ng mga outsiders ang providence. Kung hindi, magkakaroon ng mapaminsalang kahihinatnan para sa sangkatauhan. Nang makita ang kanyang malungkot na ekspresyon, tumango si James at sinabing, gagawin ko ang aking makakaya. Kabanata 2095, ang tagapag-ingat ay nagdala ng masamang balita. Ang unang kalamidad ay malapit nang bumaba sa lupa at magdulot ng malaking pagkawasak sa mga tao. Bilyon-bilyon ang mamamatay. Si James ay nasa kawalan. Wala siyang ideya kung ano ang magiging Earth pagkatapos ng unang kalamidad. Pagkatapos, tumungo siya sa tirahan ng mga kalahan. Bago pa man siya makapasok sa bahay ay narinig na niya ang ingay ng mga taong masayang nag-uusap palayo. Nagtanghal iyan sila. Pinindot niya ang doorbell. Maya-maya, may sumagot ng pinto. Si Tommy iyon. Nang makita si James, natigilan siya habang inayos ang sarili. Bumalik ka na James. Please pumasok ka, Lolo. Thea, bumalik na si James. Lumakas ang boses ni Tommy. Tumayo ang lahat. Pagpasok sa bahay, tumakbo ang isang batang babae papunta kay James at niyakap ang binti nito. Na masayang nagyaya, tatay, bumalik ka na. Si Winnie iyon. Ngayong 7 taong gulang na siya. Tumangkad na siya, bagamat madalang na umuwi si James. Alam ni Winnie ang hitsura ng kanyang ama. Lumapit si Thea sa kanya at nakangiting sinabing, bumalik ka na, Ma'am. Tumango si James. Isinantibi ang iniisip. Pumasok siya sa villa. Agad namang inutusan ni Lex ang kanyang mga katulong na kumuha ng mga ekstrang kubyertos. Nagtanghal iyan si James sa tirahan ng mga kalahan. Pagkatapos ng tanghal iyan, umupo si James sa isang upuan sa loob na may pagtatampo sa mukha. Hinawakan ni Thea ang kamay niya at tinanong, anong meron? Ganito ka na simula nang bumalik ka. Sinabi sa kanya ni James ang tungkol sa unang kalamidad. Sinabi sa akin ng tagapag-ingat na ang unang kalamidad ay nasa atin. Mawawala ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Hindi lamang iyan, ngunit sinabi rin niya na ang isang dakilang providence ay malapit nang lumitaw sa Earth. At nais niyang sakupin natin ang providence sa anumang paraan na kinakailangan. Nang marinig ito, agad na tumayo si Thea at napabulalas. Seryoso ka? Oo. Tumango si James at sinabing, kapag lumitaw ang unang kalamidad, ito ay mangangahulugan ng katapusan ng mundo. Bagamat alam kong darating ang araw na ito sa bandang huli. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kabilis. Napuno ng pagkabalisa si James. Bagamat naghanda na siya para sa apocalypse. Gayunpaman ay nasa kawalan siya habang papalapit ang araw.
Thea collected herself after the initial shock and grabbed James' hand, saying with determination, "Kahit anong mangyari sa darating, nasa tabi mo ako, haharapin ko lahat ng paghihirap kasama ka." Nang marinig ito, sinubukan ni James na pinigilan ang kanyang mga luha. Ngayon, si Thea at Winnie na lang ang umalis sa kanya. Siya ay napabuntong hininga. "I really hope that peace can return to Earth. Sa ganoong paraan, mabubuhay ako ng simpleng kasama ka." Gayunpaman, ang araw na iyon ay maaaring hindi na dumating ngayon. Isang malungkot na kinabukasan lamang ang naghihintay sa atin. At baka mawalan pa tayo ng buhay. Nagmamadaling sinabi ni Thea, "Hindi mangyayari iyon, Mommy, Daddy." Tumakbo si Winnie papunta sa kanila. "Gusto kong pumunta sa amusement park." Isinasantabi ni James ang mga iniisip. Tumingin si James kay Winnie at tinapik ang ulo nito. Nakangiting sinabing, "Oo naman, dadalhin kita sa amusement park." Sa mga sumunod na araw, nanatili si James sa Kensington at sinamahan ang kanyang pamilya. Sa isang gabi makalipas ang 2 linggo, nakaupo si James sa balcony ng villa, humihit-hit ng sigarilyo habang pinagmamasdan ang madilim na kalangitan. Ang dilim ngayong gabi ay medyo kakaiba. Boom! Isang kidlat ng pilak na kidlat ang nagpapaliwanag sa madilim na kalangitan. At isang nakakabinging kulog ang umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Thea kay James na nakapijama. "Darling, gumagabi na. Dapat matulog na tayo," wika niya sa malambing na boses. "Ma'am," tumango si James. Saktong pagtayo niya at papasok na sana sa kwarto ay may pamatak na butil ng ulan mula sa bubong papunta sa mukha niya. Bigla niyang itinaas ang kamay at pinunasan ang patak sa mukha niya. Gayunpaman, sa pagpunas ng kanyang mukha, siya ay nanlamig. Itim ang palad niya, itim na patak ng ulan. Nakasuot ng mga ekspresyon, itinaas ni James ang kanyang ulo at tumingin sa kalangitan na nagtataka. Dumating na ba ang araw sa wakas? Dumagundong, nagtama ang kidlat, at umugang ang kulog. Pitter-patter, bumuhos ang ulan mula sa langit. Gayunpaman, ang mga patak ng ulan ay itim. Nakakatakot, nang ang ulan ay tumama sa lupa. Tila naagnas ang lupa. Ang lupa ay nagbigay ng masangsang na amoy. Ano? Natigilan si Thea. Naramdaman niya ang kanyang mukha. Napagtanto niyang may mga patak din ng tubig sa kanyang balat. Kitang-kita niya na ang mga patak ay itim na kulay. Kahit na isang makapangyarihang martial artist, ramdam niya ang kaagnasan ng ulan. "Darling, dumating na ba ang unang kalamidad?" "Ma'am," madilim na tumango si James. "Ang unang kalamidad ay nasa atin. Ano ang dapat nating gawin?" Nag-aalalang tanong ni Thea. Walang magawa si James. Ano pa ang magagawa niya? Ito ay isang gawa ng kalikasan. Gaano man kalakas ang isang tao, hindi maaaring hadlangan ng isa ang daan ng kalikasan. Balik na tayo sa kwarto natin. Hinawakan ni James ang braso ni Thea at bumalik sa kwarto. Hindi siya umimik ngunit sa halip ay ginamit ang kanyang kasalukuyang katayuan upang ipaalam kay Supreme Commander ni Saul, Thomas ni Japire, Sky ni Tacrieres, Langston ni Lothian, at maging ang taong namamahala sa Wormstead ng sitwasyon. Ito ay isang natural na sakuna na kailangan mong bigyan ng malaking kahalagahan sa sabihin sa iyong mga tao na iwasang lumabas hanggat maaari mula ngayon. Kailangan nating magligtas ng maraming buhay hanggat kaya natin. Ipinaalam ni James sa mga pinuno ng estado. Nagbabagang balita, mga kababaihan at mga ginoo. Ito ang National Meteorological Bureau. Nagsimula ng bumuhos ang ulan mula sa kalangitan. Para sa iyong kaligtasan, manatili sa ginhawa ng iyong mga tahanan. Sinimulan ni Saul na himukin ang mga tao nito na nananatili sa loob ng bahay. Bumuhos ang ulan sa buong magdamag sa buong mundo. Nagkaroon ng malakas na pag-ulan sa ilang lugar at ambon sa iba.
Sa anumang kaso, ang buong mundo ay nakakaranas ng parehong kababalaghan. Ang ilang mga tao na nanatili sa labas ay hindi pinansin ang ulan pagkatapos mabasa. Gayunpaman, pagdating sa bahay, nagsimula silang makaranas ng lagnat. At ang kanilang mga katawan, nagsimulang magpakita ng mga kakaibang sintomas. Nang gabing iyon, buong kapasidad ang mga ospital. Habang tinatangay ng sakuna ang mundo, ang ilan ay sumigaw sa takot. Bakit? Bakit ito nangyayari sa atin? Diyos, sagutin mo ang aming mga panalangin. Lahat ng sangkatauhan ay umungal sa pagkabigo. Buong gabing hindi nakatulog si James. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa kasalukuyang krisis. Lumipas ang gabi ng tahimik. Kinabukasan, lumitaw ang isang siwang sa kalangitan. At nagsimulang bumuhos ang mga figure mula sa loob. Sila ang mga outsiders na dumating sa Earth. Isang maliit ang lumitaw sa langit. Habang ang crack ay konektado sa 3,000 sealed realms. Ang outsiders ay nagsimulang bumaba sa Earth. Nang makita ito, naging malungkot ang ekspresyon ni James. Nandito na ang calamity, darling. Nasa looban ng villa ang dalawa. Nang makita ang bitek sa langit at ang mga figurang lumilitaw mula sa loob. Hinawakan ni Thea ang braso ni James at nag-aalalang sinabi, marami sila, hindi ito magandang balita para sa atin. Huminga ng malalim si James. Dahil nangyari na ito, maaari lamang nating gawin ang mga bagay sa isang hakbang sa isang pagkakataon. Alam ni James na darating din ang araw na ito. Para sa araw na ito, marami siyang ginawang paghahanda. Gayunpaman, ngayong dumating na ang araw, napagtanto niya na ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Ano ang dapat nating gawin? Hinawakan ni Thea ang braso ni James at tinanong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Bahagyang umiling si James at sinabing, hindi ko rin alam. Wala tayong masyadong magagawa sa ngayon. Hindi natin alam kung gaano kalakas itong mga outsiders. Dahil dito, maaari lamang tayong manatili at tingnan ang sitwasyon. Ma'am, tumango si Thea. Pagkatapos, bumalik ang dalawa sa kanilang silid. Pagkalabas ng bintana, napalibutan sila ng mga kalahan na naghihintay sa labas. Sabi ni Lex, James, Thea, siguradong nagkakaintindihan kayong dalawa sa nangyayari. Ano ang itim na ulan kagabi? Sino ang mga outsiders na pumasok sa pamamagitan ng fissure sa langit? Ano ba talaga ang nangyayari? Na-release na ba ang seal? Napatingin ang mga kalahan kina Thea at James at naghihintay ng tugon nila. Ang mga kalahan ay isang martial family na ngayon. Dahil naubos na nila ang dugo ng dragon. Medyo malakas sila, kahit na kung ihahambing sa mas malawak na sinaunang martial world. Sila ay posisyon na isang makapangyarihang pamilya. Dahil dito, marami silang insider information na hindi alam ng publiko. Gayunpaman, kahit na sila ay walang ideya kung ano ang nangyayari sa sandaling ito. Sa pagtingin sa mga kalahan, tapat na sumagot si James. Ang ulan kagabi ay isa sa mga kalamidad bago maalis ang selyo. Ibig sabihin, nasa atin na ang apocalypse. Pagkatapos, nagsimulang sabihin ni James ang mga patakaran. Isa, kailangan nilang manatili sa loob ng bahay sa lahat ng oras. 2, kailangan nilang gastusin ang lahat ng kanilang pera sa pagkain at itabi ang pagkain. 3, kailangan nilang dagdagan ang kanilang cultivation base hanggat maaari. Iyon ay dahil maaaring maging tama sa panahon ng kalamidad na tulad nito. Sabi ni James sa kanila ang mga alituntunin na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Nang marinig ang kanyang sasabihin, nanatiling tahimik ang mga kalahan. Makalipas ang ilang oras, huminga ng malalim si Lex. Ano ba ang nangyayari? Paano naging ganito ang ating mundo? Ang apocalypse ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Sige, dahil may importante akong gagawin.
Hindi na ako dapat magtagal dito. Dapat akong bumalik sa Wormstead sa lalong madaling panahon. Ngayon, kinailangan ni James na bumalik sa Wormstead at patatagin ang sitwasyon sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang kabuuang pagbagsak. Iyon ay dahil pagkatapos ng pag-ulan, maraming mga ospital sa buong mundo ang nasa buong kapasidad. Sa isang gabi lamang, milyon-milyon ang nasawi sa mga kamay ng hindi kilalang virus. Dahil dito, maraming bansa at rehiyon ang nagsimulang mawalan ng kontrol. Habang bumaon ang pagkaunawa na ang kalamidad ay nasa sangkatauhan. Tumaas ang bilang ng krimen sa lahat ng dako. Nais ni James na magtayo ng isang bansang walang banta sa labas. Hindi niya ginustong mangyari ito sa Wormstead. Pagkatapos ng lahat, ito ay labag sa kanyang pangunahing dahilan sa pagtatatag ng Wormstead. Samahan mo ako, darling. Kabanata 2098. Hinawakan ni Thea ang braso ni James. Sa sandaling iyon, nais lang niyang harapin ang kasalukuyang paghihirap sa tabi niya. Naniniwala siyang magiging maayos ang lahat sa huli. Ma'am, tumango si James. Sa pagkakataong ito, hindi na nila isinama si Winnie sa halip ay iniwan siya sa mga kalahan. Medyo mapayapa si Saul sa sandaling iyon. Dahil dito, ang pag-iiwan sa kanya sa Kensington ay isang mahusay na pagpipilian. Bagamat nag-aatubili silang makipaghiwalay sa kanya, wala silang ibang pagpipilian. Makalipas ang isang araw, dumating sina James at Thea sa Wormstead. Sa Wormstead Palace, ipinatawag ni James ang Celestial Abode at tinawag ang Blythe King, Henry, at Delaney Cabrol, sa tabi ng Wormstead's elite. Blake Davis, Quincy, at ang iba pa. Ang mga nakatataas na awtoridad ng Wormstead ay nagtipon para sa isang pulong. Nakaupo sa pangunahing upuan, sinabi ni James na may time na ekspresyon sa kanyang mukha. Itinatag ko ang Wormstead upang maghanda para sa kalamidad. Akala ko may ilang taon pa tayo. Hindi ko ini-expect na ganito kabilis ang mangyayari. Blake, kumusta ang sitwasyon sa buong mundo sa ngayon? Tanong ni James. Sa sandaling iyon, wala siyang alam sa nangyayari sa labas. Si Blake, bilang isa sa mga taong namamahala sa Wormstead, ay may mas malinaw na pananaw sa mga nangyayari. Lumapit si Blake at sinabing, "Grabe ang sitwasyon. Sinira ng ulan kagabi ang mga pananim sa buong mundo. Bukod dito, mayroong nakakatakot na virus sa mga patak ng ulan. Mga 80% sa mga dumating sa pakikipag-ugnay sa ulan ay nahahawaan ng virus. Ang ilan ay nakaranas ng banayad na sintomas. Samantalang ang iba ay namatay. Ang ilan ay namatay sa loob ng ilang maikling oras. Sa ngayon, nasa 50 milyon na ang nasawi. Kailangan kong idagdag na ang bilang na ito ay batay sa mga konserbatibong pagtatansya. Dahil maraming rehiyon ang hindi pa nag-uulat ng anumang numero, ang sitwasyon ay maaaring mas malala kaysa sa iniisip natin. Marahil 100 milyon, maaaring mamatay na. Sa ngayon, ang mundo ay nasa kaguluhan. Malungkot na sabi ni Blake. Maikling inilarawan niya ang resulta ng pag-ulan. Nang marinig ito, naging kakaiba ang ekspresyon ni James. Mukhang tama ang custodian. Mahigit sa 1/3 bahagi ng sangkatauhan ang mamamatay. Ito ay isang nakakatakot na figure. Nagtanong si May Caden. Ano ang dapat nating gawin ngayon? James. Pinag-isipan ito ni James at sinabing, ito ay natural na sakuna. At wala tayong magagawa kundi maghintay. Ipinatawag ni James ang mga taong namamahala sa Wormstead at nag-organisa ng isang pulong. Binanggit niya ang ilang mga punto. 1. Dapat silang magligtas ng maraming buhay hanggat maaari. 2. Dapat nilang sabihin sa publiko ang katotohanan tungkol sa hindi pangkaraniwang bagay na ito. 3. Dapat nilang ibunyag ang mga lihim ng mga pamamaraan ng paglilinang at payagan ang lahat na maglilinaw.
Iyon ang tanging paraan para makaligtas ang sangkatauhan sa sakuna na ito. Pagkatapos ng pagpupulong, personal na tinawagan ni James sina Langston, Thomas, Sky, at ang Hari ng Sol at sinabi sa kanila ang tungkol sa kanyang mga plano na pagyamanin ang lahat. Sumang-ayon ang lahat sa kanyang plano. Matapos ipaalam sa iba pang mga pinuno ng estado, nakahinga ng maluwag si James. Ito ang pinakamaraming magagawa niya para makatulong. Nanatili si James sa Wormstead sa buong araw, habang bumubuhos ang balita tungkol sa mga nangyayari sa buong mundo. Kinatatakutan niya ang pinakamasama. Pagsapit ng gabi, muling bumuhos ang itim na ulan mula sa langit. Dahil sa mga pangyayari kagabi, walang gumagala sa labas at nanatili lang sa loob ng bahay. Ang ulan ngayong gabi ay hindi gaanong mapanir kaysa kagabi. Sa isang lungsod sa Sol, dumaloy ang malabo na tubig sa underground drainage system habang ang mga bangkay ng mga daga ay nababad sa tubig. Mula sa sulok, lumitaw ang isang higanteng daga. Ito ay halos kalahating metro ang haba, at ang mga ngipin nito ay matatalas at nagbabanta. Isa itong mutated na daga. Matapos mahawahan ng tubig ulan, ang mga hindi kilalang virus ay pumasok sa katawan nito, na naging sanhi ng mabilis na pag-mutate ng katawan nito. Taglay ang matinding lakas. Tumalon ito sa hangin at lumampas sa ilang metro ang layo, habang ang napakalaking katawan nito ay humahampas sa dingding ng underground drainage. Nagsimulang lumitaw ang mga bitik. Kasabay nito, maraming hayop ang nagsimulang mag-mutate sa buong mundo. Ang ilang mga langgam ay mas malaki na ngayon kaysa sa mga baka. At ang ilang mga hayop ngayon ay kasing laki ng mga bundok. Matapos mahawa ng virus, nag-mutate sila sa maikling panahon. Sa 10 p.m., nakaupo si James sa pangunahing bulwagan ng Wormstead Palace. James, sa pagkakataong iyon, nagmamadaling pumasok si Henry. Anong mali? Si James, na malalim ang iniisip, ay inipon ang sarili. Nang makita ang nag-aalalang mukha ni Henry, nagtanong siya, may nangyari bang masama? Sinabi ni Henry, nakatanggap lang ako ng balita mula kay Sol na may grupo ng mga daga na nag-mutate sa Hulalao City. Na sa kanila ay nagkakaroon ng napakalaking lakas. Ang mga daga ay nagdulot ng malaking pagkasira sa buhay at ari-arian ng tao, na nagdulot ng malaking kaguluhan sa loob ng lungsod. Sa ngayon, mahigit 5,000 tao na ang napatay. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni James. Nagpatuloy si Henry. Ang kanilang mga martial artists sa loob ng Sol ay nagtungo sa direksyon ng Hulalao City upang lipulin ang mga mutated na daga na ito. At saka, maraming hayop ang nag-mutate sa isang gabi. Parehong tumaas ang kanilang lakas at laki. Maraming rehiyon sa Sol ang nagkagulo. Maraming balita ang dala ni Henry. Ang lahat ng mga kaganapan ay tila naganap sa Sol. Walang magawa si James sa kanila. Tinanong niya, kumusta ang sitwasyon sa Wormstead? Sinabi ni Henry, dahil ang Black Dragon Army ay binubuo ng mga martial artists. Ang sitwasyon ay stable sa ngayon. Bagamat mababa ang kanilang hanay, hindi sila apektado ng ulan. Bukod sa 400,000 Black Dragon Army na pumasok sa Celestial Abode, marami pang iba ay nasa duty. Kapag ang mga mutated na nilalang ay nagpakita ng kanilang sarili, sila ay lilipulin sila kaagad. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Lumilitaw na ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nawalan ng kabuluhan. Hindi bababa sa Wormstead ay stable nang tumama ang calamity. Iniutos ni James. Inutusan ang lahat ng sibilyan na manatili sa loob ng bahay sa lahat ng oras. Kung mayroong anumang emerhensya, utusan silang makipag-ugnayan sa Black Dragon Army sa lugar. Dapat lang silang umalis kasama ang kumpanya ng hukbo. Naiintindihan. Tumango si Henry at mabilis na tumalikod para umalis. Pagkalabas niya ng palasyo, pumasok si Thea.
Nakasuot siya ng itim. At ang mahaba niyang itim na buhok ay kumaway sa ere. Ang kanyang mga tampok ay pinong at pinong, accentuating kanyang kagandahan. Habang nasa labas siya ng palasyo, narinig niya ang buod ng sitwasyon ni Henry. Hindi lang iyan, binabantayan din niya ang martial arts forum. Naglakad siya papunta kay James at umupo sa tabi niya. Marahang hinawakan ang braso nito. Huwag kang mag-alala, darling. Soon, matatapos din ang lahat. Umaasa ako. Kabanata 2100. Napabuntong hininga si James. Bagaman ito ay simula pa lamang. Ang kabigatan ng sitwasyon ay naging dahilan para matakot siya sa mga susunod na mangyayari. Lumipas ang gabi ng tahimik. Kinabukasan, nakatayo si James sa pintuan ng Wormstead Palace. Bumubuhos pa rin ang itim na ulan mula sa langit habang ang mga puddles ng madilim na tubig ay bumabalot sa lupa. Malabo na nakikita ni James ang isang itim na aura na nagmumula sa tubig. Napumailan lang sa langit at nananatili lamang doon. Napuno ng katahimikan ang hangin. Nakatayo sa tabi ng mga tarangkahan. Tinitigan ni James ang mga puddles sa lupa at ang madilim na ulap sa abot tanaw. Kitang-kita niya ang itim na aura na tumatama sa kanyang katawan. Hinihigop ng kanyang mga pores ang madilim na aura na namamalagi sa hangin habang unti-unting tumataas ang kanyang pisikal na lakas. Alam niyang ito ay providensya sa kanya. Gayunpaman, ito ay nakamamatay sa mga tao. Hindi lahat ay nagtataglay ng demonyong katawan na tulad niya na maaaring magpapataas ng lakas nito sa pamamagitan ng pagsipsip ng kahit ano. Isang sentimos para sa iyong mga iniisip. Darling, lumapit sa kanya si Thea at tumabi sa kanya. Napatingin si James sa tubig ulan at sa mga halaman na naaagnas sa malayo. Bumubulong. Ano ang daan para sa mga tao? Bakit ito nangyayari? Baka may tao sa likod nito. Maraming tanong ang nasa isip ni James. Gayunpaman, walang makakapagbigay sa kanya ng anumang sagot. Klak, klak, klak. Sa sandaling iyon, naririnig ang tunog ng mga yabag. Napalingon si James at nakita ang isang lalaking papalapit sa di-kalayuan. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na kapote at isang straw na sombrero na sumasangga sa kanyang katawan mula sa kinakaing unti-unting tubig ulan. Nang makita ang lalaki, masama ang pakiramdam ni James. Kahit na ito ay Wormstead Palace. Ang lalaking ito ay nakalapit ng hindi na-detect. Napatitig siya sa papalapit na lalaki. Maya-maya, 10 metro na lang ang layo ng lalaki sa kanya. Inalis ng lalaki ang kanyang straw hat para makita ang kanyang mukha. Mukha siyang 20 taong gulang at may ordinaryong hitsura. Sino ka? Nagsalubong ang kilay ni James. Sumulyap ang lalaki kay James bago tumingin kay Thea. Wearing a composed look on his face, he asked, "Are you James and Thea?" Oo, sumagot ng totoo si James. Ang pangalan ko ay Magnus Quinton. Aha, bahagyang tumango si James at sinabing, "May negosyo ka ba sa akin?" Si Magnus, sa kabilang banda, ay malamig na sinabi, "I came from the overworld." Nang marinig ito, nagsimulang tumunog ang mga alarm bell sa isip ni James. Nagpatuloy si Magnus, "Mayroon akong isang nakababatang disipulo na tinatawag na anak ng langit. Kahit na siya ay dumating dito bago ako. Siya ay namatay sa mga kamay ng isang makalupa. Walang ganang sabi niya na para bang walang pakialam sa kanya ang bagay na iyon.